eto, dumako muna tayo dito sa pahayag ng ISC. Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Oh, yan, di ba? Nagpapasalamat na ho sila. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Di ba? At sinasabi, meron pa nga nagsabi doon na si Ilong Ranger, si Respicio, ano sinasabi? Oh, hindi kami uuwi dito, baby. Hanggat hindi inuurong yung kaso kay Rodante Marcoleta, baby. Gumaganon pa nga, di ba? Eh ngayon, nag-uwian na. Wala na, tapos na. Ano po yun? Pagsuko na para kay Marcoleta yun. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, Ito, bakit gano'n naman? Sino naglagay ng background nung gano'n na para naman comedy yung background? nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan. Yes! Rinig nating lahat, pati ng kinauukulan, na yun pong rally na yon ay para po kay Rodante Marcoleta. No? Pagtatanggol po kay Rodante Marcoleta, yung rally na po na yon. Ng ating mensahe, loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas. Uy, ano? Sabi ni Troy Bello, nagpasalamat pa sila, no? Binangga yung pulis, tas nasuntok pa yung pulis na babae. Meron din yun, yung nagmamaneho ng bus na pagbangga doon sa pulis. Parang naulinigan ko yun, nakita ko yun. Yung WR1, alam ko yan, associated yan with INC. Ang alam ko, WR1 is EXO, Shanghai. Ano ba yun? Yung Korean? Para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Tapos na. Hanapin ko ito yung sinasabi ko. Ayoko naman sabihin ninyo na wala naman sinabi sila na hindi sila aalis. No? Kapag hindi iniurong yung kaso kay Marcoleta, nasan ba yun? Defensor, nasan ba yung si Respicio na yun? Nasan ba yun? Magpuyat. Meron ako nung Respicio na yun. Lahat po kasi mga kababayan ng aming ibinablog, inilalagay namin dito. Ito, at hindi namin iwinawala. Ang investigasyon laban sa flood control mess. Ayan. Napunuan niya ang investigasyon laban sa flood control mess. Hindi po tayo papayag. Nandito tayo libo-libo na. Nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito. Pero umalis na sila. Kaya yung tanong natin, isinuko na ba nila si Marcoleta? Hindi kami aalis dito. No? Hindi po tayo papayag. Nandito tayo libo-libo na. Ang nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito hanggat hindi ninyo i-atras ang plano ninyong arestuhin ang aming favorite senator. Oh my God! Narinig nyo? Sira ulo talaga ako, baby. Paano ba yan? Paano ba yan? Okay na. Okay, pwede na. May monetize na yun. Pwede na. Reels na po. Reels na pala, habol ni Respicio din. Attorney! We are one! Ayun mga kababayan. Ano ba ang pinaglalaban nila dito? Eto, pakinggan din po natin mga boss chief mo, sir. Alam ko tagapagsalita po si sir, no?
ng Iglesia ni Cristo. Anong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Ayan. Lagi po nilang sinasabi, campaign contribution lang naman yun ni Mike Defensor dito kay Rodante Marcoleta at hindi naman yun pera ng bayan at wala namang ninakaw sa pera ng kaban ng bayan. Alam niyo po, ang sinabi nga po, di ba mga kababayan, na ang plunder ay maraming sangay at hindi lang po ang pagnanakaw ng pera ng bayan. No? Isa po sa ipinapaliwanag, mga boss chipamo sir, ay yung pagtanggap ng pera, regalo na lalagpas ng 50 milyones po. Marcoleta, 75 million. Saan ka pa? Diba? Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, ang sigla-sigla sa rally, pag may warrant na biglang magkakasakit ng diabetes at high blood. baka may neck brace pa dito, ano? Oh. Ayan yan yung pinaglalaban nila. Oh. Anong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Yan po yung talagang pinopokus nila at hindi nila iniiba, mga kababayan. Kasi diyan, magugulo nila, malilito nila ang mamamayang Pilipino. Tingnan mo, tama nga naman yung sinasabi. Wala naman talagang pagnanakaw sa kaban ng bayan. May mga sangay. May mga annexes. Merong mga kagaya nung pagtanggap din ng regalo. Di ba? At ang lagi daw lang po kasing nagagamit ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya yun yung pinaka-famous patungkol po, di ba Ma'am Chris Rose, dito sa plunder. Tuloy. Mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga. Ayan. Ayan, ang paliwanag At ito po, paulit-ulit po, at ito po dinidiscuss din nung ibang mga batikang, mga kilalang mga lawyer po sa Pilipinas, mga bossing. Bawal tumanggap in general, no? Sa lahat ng nakaposisyon sa gobyerno, sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Yun nga lang po mga nasa harap ng mga teller kapag ka sa gobyerno po, mga kababayan Maliit na halaga, bawal na bawal po Eto pa kaya, lagpas 50 milyones, 75 million po, mga kababayan. Yung sa mga teller, yung sa mga nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno, bakit po iniiwasan yung tumanggap din ng mga ganyan? Kasi maaari at malaki ang tsansa na may kapalit yung mga ibibigay na ganon. Di ba mga kababayan? Sigurado nahihingi ng kapalit kung bakit. Kagaya, example na lang po ito, pinakamababaw. Kunyari sa pila, ito na, abot ko na sa iyo to, magkano? Ako na paunahin mo sa pila. Yung mga simpleng ganun lang. Pero eto, tingin nyo, 75 million. Kaya po, si Meliton, Apuya, ang putang lang to, hindi na makapagsalita. Puro ugok ka lang.